Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, napakaganda po ng topic po natin ngayon. 10 solid stocks sa Philippine stock market. Hindi lang po mura, hindi po sapat guys na mura po ang isang stock at bibilhin mo na. Dapat po strong din yung business. Kaya ito po ang topic natin ngayon. Yung 10 stock na to, hindi lang mura, strong pa. Kaya umpisahan na po natin yan. Kaya po paulit-ulit po kasi natin dinidiscuss sa channel po na to, no? Nadidiscover po natin nung inaaral po natin, no? Mga celebrity investors, iba-iba po sila. Iisa lang po ang common na sinisigaw po nila lahat. Dalawa daw po ang qualities ng winning stock. Ano yun? Una, cheap. Ano pa? Strong business. Combine mo yung dalawang ito. Kaya po itong dalawa na ito, kinumbine po natin at diniscuss ko po sa inyo sa video ko po na ito ng Magic Formula Stock Investing, no? Pero panoorin nyo na lang po ito later po, ililink ko po sa taas, no? Ang video po na to, aralin po ninyo, no? Ayan. And konting review lang po, maiksing review lang. Ang ginawa po natin sa Magic Formula po na to, naghanap po tayo ng magandang balance sa cheap and strong business. Kasi hindi lang i-combine mo itong dalawa eh. Paano mo i-combine? No? Kailangan mo ng balance. Ayun, no? Pag sinabi pong cheap, earnings yield po ang tinitingnan po natin. The higher, the better. Ibig pong sabihin ng earnings yield, mas mataas yung kikitain mo compare sa ibinayad mo sa stocks na bibilhin mo. Yun ang earnings yield. Kaya po, the higher, the better. Gusto mo, mas malaki ang kikitain mo, natural. Alright? For the price you are paying for. Pag sinabi namang strong business, ibig pong sabihin, ang tinitingnan po natin, mataas ang return on invested capital, ROIC. The higher, the better. Ibig pong sabihin, mas mataas. Ibig sabihin, mas mataas yung kikitain mo compare sa ininvest na capital nung negosyo po, no? Sa negosyo. Compare sa ininvest sa negosyo, hindi yung pinambili mo sa stock, hindi yung ini-invest mo para makapag-produce ng earnings yung business po na nabibili po natin. Yan ang strong business. ROIC ang tinitingnan, no? Earnings yield and ROIC. Konting review lang naman po yan, pero hindi na po natin bubuting-tingin ito. Panoorin nyo na lang yung previous video. Pero in this video po, wala po kasi akong data ng ROIC. Papalitan ko po ito ng ROCE, Return on Capital Employed, kasi wala po akong tax information. Hindi ko po alam magkano ang tax na binabayad ng mga corporation po nito, no? So ROCE ang gagamitin ko. Anyways, very comparable naman po yan. Malapit na po yan sa bawat isa. Alright, mas maganda lang po talaga si ROIC. Pero ROCE, pwede na po yan, no? And sinabi ko po sa previous video ko po na lalagyan ko po ito ng twist according to my preferences, no? Na sa tingin ko po makakatulong po sa atin bilang investor. Kaya nilimit ko po yung stocks na pinagpilian ko po dito. Nilimit ko po siya. But in what way? Una po sa lahat, pinili po natin yung mga stocks na mabababa ang utang. Hindi na po natin isasali yung mga stocks na mataas ang utang, no? Maximum of 0.5 na debt to equity ratio. Dapat mababa lang ang utang, no? Lalo-lalo na bear market, no? And in any condition, no? Kailangan po talaga, hindi po tayo masyadong matapang na sumasabak po tayo sa mga company na matataas ang utang. Alright. Ano pa, no? Gusto natin yung earnings yield, yung kinikita, no? Compared to what we pay for is at least 5%. Ano pa, no? Yung ROCE at least 5%. Okay. Ano lang naman to, para lumiit lang po yung universe po natin, hindi masyadong maraming noise tayo makita po, no? Ayan. Ano pa? Gusto natin tumaas yung revenue niya for the past 5 years compared to the previous 5 years. So, specifically, dapat tumaas yung revenue net income niya from 2018 to 2022, kung i-compare natin sa kinita nila noong 2013 to 2017, no? Ayan, kasi ibig pong sabihin, no, maganda nga yung ROCE mo, strong nga yung business mo, pero hindi mo naman nagagamit, parang ganon. Kailangan nagagamit mo, napapaganda mo yung negosyo mo. Yun, nilimit din po natin, no? Yung mga tiningnan natin na stocks, no? And then, tsaka natin in-apply yung magic formula. Ang magic formula, isosort mo lang yun kung sino yung pinakamura na stock, no? According to earnings yield, no? Isosort mo lang yon from highest to lowest. Bibigyan mo sila ng score 1, 2, 3, 4, 5. Irarank lang po natin and bibigyan natin ng score accordingly. And then irarank din natin sila kung sino naman ang strongest na stock, no? Irarank na naman natin from the best hanggang papunta sa pinaka-worst, no? Pag nakuha na po natin ang score po nila, i-add na po natin, i-combine na po natin. Kaya po ginawa yung magic formula, i-combine na po, i-add na po natin yan. At lilitaw na po kung sino ang pinakamagagandang stock po
talaga sa lahat, no, sa buong Philippine stock market. Kaya ibibigay ko po sa inyo 10 na cheap, strong stock, no. It gets better and better and better as we traverse the list po na ito, no. Umpisahan po natin sa pang-10, Axelium Resources Corporation. I think they are into coconut business, no. So medyo may pagkapagkain ganyan po, no. And kung hindi po ako nagkakamali, either early this year or late last year, nag-invest po si MPI po dito sa Axelium po, no? Axelium Resources Corporation, no? Ayan, no? So, tingnan po natin, no? Ang earnings yield po niya medyo mura po, no? At 15%, no? ROCE 10%, respectable po ang ROCE, no? Earnings yield mura po talaga, guys. Guys, ngayong bear market po, ngayon lang po kayo makakakita ng ganyan mga earnings yield. Maraming company na ganyan ng earnings yield na matataas na more than 10%. Mami-miss po ninyo ang panahon po na to, no? Lilipas po ang panahon after 5 years, no? Hindi nyo na po makikita mga ganitong valuation po in the future, no? Ayan, so medyo mura po talaga ito at earnings yield of 15%. Tingnan nyo naman ang PE ratio at 7. Mura po talaga po ito at medyo respectable po ang business po nila, no? Kung titingnan po natin ng graph, maganda po ang graph po nila ng revenues. Maganda din po ang graph po nila ng net income. So much so siguro kaya po nagka-interest din si MPI po dito kasi ang ganda po. Kayo na po tumuska, ayan, no? Ang revenues yan, ang income, apakaganda po, no? Axelium po, no? Resources Corporation. Ayan po, no? And next na po tayo para mabilis kasi 10 po ito. Baka makatulog po tayo, no? PTFC Redevelopment Corporation. I think po historically dati into tobacco business po yata ito. And then dahil humina ang tobacco business, nag-transition yata sila into real estate property. And medyo hinapayawan ko ng konti yung kanilang annual reports. No, ako pakiramdam ko may chance na maging rate ito in the future. Di ko feeling may ganun akong kutob po dito kay PTFC. Anyways, di po ako masyadong familiar sa kanya. Hinapayawan ko lang ng konti yung annual reports nila. Nararamdaman ko baka maging rate po ito in the future. Well, anyways, tingnan po natin, no. Earnings yield, hindi po siya ganun kamura, no? Pero yung ROCE po niya mataas po at 19%, no? Ayan, so doon po siya bumawi. Hindi siya ganun kamura, pwede nang pagtiyagaan po, no? Pero yung ROCE naman niya is maganda naman po, no? Ayan, no? And medyo slow lang po ang growth niya. Nag-grow naman siya pero medyo slow po, no? At ang kanyang net income ay pwede na rin po, no? So I think pwede po natin itong pag-aralan. I-shortlist po natin, pag-aralan po natin po, no? Alright, next naman po tayo, Mabuhay Vinyl Corporation. I think po talaga, guys, no, Mabuhay Vinyl Corporation is something very, very serious na kailangan po nating pag-aralan po. Totoo po ito, seryoso po ito. Very, very well balanced po ito. Tingnan nyo yung earnings yield niya, no? Almost 15%. ROCE 15%. Very well balanced. Mura po siya, no? PE ratio of 10, mura po ito, no? And good po ang business po niya. At kung titingnan po natin yung data po niya, ang ganda po na nangyayari, lalo na kung susundan natin ang net income, no? Guys, very, very serious po. Kailangan po natin pag-aralan. Kailangan ilagay po natin to sa listahan ng stocks na pag-aaralan natin. Kasama na po ako doon. Aralin ko po to in the future. Mukhang maganda po. Mabuhay Vinyl Corporation. Ayan, no? Next naman po, Asian Terminals Inc. Asian Terminals Inc. No? Ayan. At napakamura din po niya, no? Again, very, very well balanced. Earnings yield 15%, ROCE 16%. Very well balanced, cheap, and good ang kanyang business, no? And ang graph po niya, maganda po ang graph po niya. Kung isipin mo ninyo, ba't ganito? Mababa yung 2020. Syempre, yung mga ganyan mga negosyo, terminal, talaga humina po talaga. Wala naman masyadong gumagalaw na negosyo nung panahon po na yan, no? Pero nagpipick up na po yan at mukhang bumabalik na po sila sa sigla kung saan sila huminto nung pandemic. Pati po yung net income nila ay humahabol na rin po, no? I think magandang company rin po ito, si ATI. Napaka-solid po. Kung titingnan po, high level po, napaka-solid po, no? Alright. Next naman po tayo, isa sa paborito ko pong stock, guys, no? Panoorin nyo na po yung detailed review ko po sa taas, no? Price Corporation, ito po ang pinakamalaking holdings ko. 25% po yata ng portfolio ko is into Price Corporation po, no? Ayan, earnings yield napakamura, 19%, almost 20%. Grabe po ang mura po nito. Napakamura po ni Price Corporation, no? At ang ROCE po niya is above average, not almost 15%. This is above average. Kaya gusto ko po ito. Mura na,
Maganda, strong pa yung business po niya, no? Ayan, very respectable. Kayo na po humusga sa graph. Napakalinis, napakaswabe. Hindi po ito parang gin na gumuguhit sa lalamunan. Swabing-swabe po ito, parang mamahaling alak po ito. Swabe. Tingnan nyo yung net income. Swabe po talaga. Swabe. Ano pang hahanapin po ninyo? Tutuklawin na po kayo sa mukha nito. Si tuklaw po ito. Kung ayaw mo, napaka-choosy mo naman. Ganyan ang linis-linis ng graph ng earnings and revenue. Ayaw mo pa. Tapos ang mura-mura. Tingnan mo ang PE ratio kung hindi ka pa matauhan. At wala masyadong utang. Ano pa ang gusto mo pa sa isang stock? PPC, Price Corporation. No? Next naman po, Manulife Corporation. Guys, kung kayo po ay dividend investor, no? Please, i-consider nyo po talagang aralin po si Manulife. Kasi po, no, talagang napaka-solid po nito. Napaka-solid po, no? I-explain ko po later. So, earnings yield mataas po, 21%. ROCE, 12%. Magandang negosyo po ito. Manulife Financial Corporation. Ayan po, no? Wag lang po kayo masyado magpapadaya sa kanya pong revenues. Kasi po, medyo complex po ang accounting po or yung pagre-report po nila na accounting po pag ganito pong ganyan ka-complex ng negosyo such as an insurance, no? Nasabi po nila, ang tinitingnan po talaga dito sa mga insurance businesses ay yung net income at yung kanila pong ano ba to? Net income at kanilang book value. Not even the cash flow po nila ay dapat ninyong tinitingnan kasi hindi po accurate ang mga cash flow po pag ganito pong mga insurance businesses, no? Ayan, so kailangan niyo pong i-consider ang Manulife kung kayo po ay dividend investor po kasi for how many years po, every year po, napapataas po nila ang kanilang dividends. Kung hindi lang po 10 years po ito eh. Ang daming taon na po talaga to. Dire-diretso lang po lumalago ang negosyo po nila. Tingnan niyo po yung net income. Malinis po talaga. Malinis na malinis. So kung dividend investor po kayo, consider niyo po talaga magkaroon kayo ng Manulife. This is a no-brainer. No-brainer po ito. Kung kayo po ay dividend investor, kailangan po talaga i-consider nyo po ito, no? Alright. Next naman po, Costco Capital. Another favorite of mine, no? Isa sa malalaking holdings ko rin po si Costco Capital. Bakit? Ito na po yata ang pinakamurang stock sa buong Philippine stock market po, no? At earnings yield of 71%. No? Tingnan nyo po ang PE ratio for someone po talaga na ganitong kaganda na stock, no? ROCE po is just about average. Ang humila po kay Costco talaga yung earnings yield po talaga. Yung ROCE niya, this is average po, no? Average po yan. Pero yung earnings yield po niya, napakamura po talaga, no? Sobrang mura po, no? And ang kanya pong growth, no? Kung titingnan yung revenue sa net income, pwede na po itong pagtiyagaan po, no? I think, tingnan nga po natin. I think nag-grow sila ng mga 70% revenues po nila, no, in 8 years. Ang ganda na rin po, no? Ang ganda na rin po, no, ng kanilang net income, ganun din po, no? I think 2019 is outlier, baka may binenta po sila ditong asset, no? Pero tingnan niyo po, napakalinis din po ito. Ang linis-linis po ng kanilang revenues and net income, no? So, very, very cheap. Kung kayo po ay value investor, no? Feeling ko kailangan talaga may Costco Capital kayo kasi sobrang mura po nito. Sobrang mura po talaga, no? Alright. Ayan, next naman po, Altus Property Ventures Inc. Kung hindi po ako nagkakamali, correct niyo po ako guys, no? Kung tama po ako. This is under RLC, Robinson's Land po, no? And under JG Summit po, no? Ayan, they're also into properties po, no? Mura rin po, no? Grabe po mura, 25% ang earnings yield, no? ROCE 16%, above average. Napakaganda po, Altus Property Ventures. Hindi pa po ako masyadong familiar po dito, pero yung mga numbers po na nakikita natin ay nakakakilig. Ayan po, napakaganda po ng graph, no? With the exception of the pandemic, of course, 2020, 2021, pero they pick up where they left off. Ganun din po ang kanilang net income. Mukhang seryoso po na stock ito, guys, no? Tingnan mo na yung graph ng kanilang earnings and net income. Napakaseryoso po nito. Kailangan po talagang pag-aralan po natin ito, guys, no? Ayan, no? Next na po tayo. Victoria's Milling Company, no? I think this is another solid stock na medyo napapansin ko po sa aking radar lately po, no? Hindi lang po, wala pa lang po akong time na aralin po ito, no? Pero napakaganda din po yata na stock po na to, no? Earnings yield 28%. ROCE of 17%. Solid po to. Kasi pasolid na po tayo ng pasolid, no? As we
tackle yung top 10 list po natin, no? Pasolid na po ng pasolid. Ang mura po nito at ang ganda ng negosyo, no? And then the number shows it, no, na talagang nag-i-increase po ang kanilang business po, no? Hindi ko lang po alam kung bakit sumipa talaga ng dire-diretso yung 2022, no? Pati ang kanilang net income, no, getting stronger and stronger and stronger. This is worth it talaga na pag-aralan po natin, guys, no? So Victoria's Milling Company Incorporated. And last but not the least, Nickel Asia Corporation. Ayan po, earnings yield of 19%, ROC of 29%. Ang taas ng ROC po nila, strong business po, no? Kasi po, guys, ang mga mining companies, ganito po talaga ang quality ng mining companies pag on a good year, no? Pag on a good year, kasi, no, pag nagmina po sila at maganda ang presyo talaga sa market ng minimina po nila, talaga po tiba-tiba po yan. Iba-iba po talaga ang mga mining company po. Kaya ang taas po ng ROC po niya. Ang gandang negosyo po nito, no? Ayan. And also, I think kaya po nagkakaroon ng ganitong mababang valuation. Of course, no? Siyempre, may konting glut po yata, no? Ang supply ng nickel po sa world market po ngayon. Pero guys, no, kung tayo po ay value investor, dapat po ine-embrace natin ang mga problema. Dapat gustong-gusto natin lahat ng problema. Lahat ng klase ng problema, yan ang nakakakilig sa atin. Illiquid stock, ano pa, mga bad news, ano pa yung mga pangit na sentiment. Yan po talaga, dyan po tayo nagdodwell. Yan po talaga ang ating safe place. Yan talaga ang ating comfort zone dapat. Pag may mga ganyang problema, dapat po talaga dyan po tayo tuwan-tuwa, dyan tayo kilig na kilig, at dyan po talaga at talagang yung ngiti natin umaabot hanggang tenga. Kailangan po comfortable po tayo sa mga problema. Kung tayo po ay sinasabi po natin at sarili po natin ay value investor po tayo. Kasi po sa mga problema lang po nagkakaroon ng magandang valuation like po ngayon, no? Ayan, revenues and net income, kita nyo naman po gumaganda po, no? Pati po yung 2021, 2022, I think, no? Dahil gumaganda po ang nickel business po sa buong mundo. Pero may nagsasabi din po, no, na hindi po yata pwede sa kotse, no? Ang nickel na napoproduce yata ng Nickel Asia. I don't know, hindi po ako expert sa nickel po. Kayo po ang magsabi po. Pero I think, no, weak po kasi ang China po ngayon. Weak po ang demand sa China. Kaya po sinasabi ko po sa inyo, samantalahin po natin, no, natulog ang China, mababa ang demand, ganyan. Mga kung ano-anong bad news, kailangan po comfortable po tayo dyan, no. Dapat yan talaga ang gustong-gusto po natin, guys, no. Alright, no, kasi diyan talaga nakakakuha tayo ng opportunity. Diyan tayo nakakita ng mispricing. Diyan tayo nakakabili ng mababang stock. At pag nakabili ka ng mababang stock, doon ka talaga titiba ng maraming pera kapag bumawi na po yan, no? Alright. So, yun lang po. In summary, ito po ang 10 stocks na sobrang worth it, guys. Na i-shortlist po ninyo, pag-aralan po ninyo, i-research po ninyo, buting tingin ninyo. Ako po, guys, gustong-gusto ko na pong i-download ang karamihan ng annual reports po nito kasi napaka-exciting po talaga, napaka-exciting. Ito po yung 10 po na strong chip businesses na nakita ko po for today's episode. Personally, ang meron lang po ako dito, Costco Capital and Price Corporation po, no? Kasi of course, limited lang po ang time ko, pero I will try my best na bigyan ko ng oras makita po ang lahat po na ito. Pero guys, hindi po talaga ito yung top 10. Pang number 6 to 15 po ito. Pang number 6 to 15 po ito. Kasi nagandahan din po ako sa kanya. Nagandahan po ako. Yung top 5, isi-share ko po sa inyo in a future video. Watch out very, very soon. No? Ayun. Limitation lang po. No? Fundamental data ko lang po hanggang 2022 lang. Yun talaga limitation ko. Wala po akong 2023 data pa po, no? Na naka-encode sa database. No? Alright. Ayun lang po, disclaimer lang po, wala po kung ini-encourage o dini-discourage siya, bilhin po ninyo, ibenta po ninyo, no? Ini-encourage ko po kayo, mag-aral po kayo, mag-research po kayo bago po kayo gumawa ng any investing decision. Kasi po ako, hobbyist lang po ako dito, no? And also an entertainer, no? Entertainment and general education lang po ako, no? Do your own research before making any investment decision. Salamat po lagi sa support po ninyo, no? Napaka-warm po lagi at na-appreciate ko po talaga ang ating mga kwentuhan, ang inyong mga support. Super appreciated ko po, no? Happy weekend po, happy Sunday, happy investing po. Lahat ng happy ay sa inyo na. God bless. Bye-bye!